Sa pagbabalik tanaw sa nangyari kanina, napagtanto nito, nako, nagkamali ako. Nang basagin ni Yipyang ang formation na iyon, aksidente niyang binuksan ang isang butas sa protective barrier ng sex, na nagpapahintulot sa mga skeleton grunts mula sa Little Spirit Mountain na lumusab. At may mahigit 1,000 sa kanila doon. Nagkakaproblema ang lahat, kailangang lumusot habang kaya ko pa. Namutla ang mukha ng Game Break ang Crow. Naisip nito, nagkamali ako ng malaki. Hindi ko sana pinaalis si Yipyang. Masyado nang huli para bumaba ng bundok para humingi ng tulong ngayon. Pagdating niya rito, patay na sila ng ilang beses. Masama ito, at si Ling Russo ay nasa ibaba, patuloy na nililinis ang daan para sa mga patay na timbang na kapatid na iyon sa likod niya. Bilasan mo, ang buong lugar ng bundok ay liblib na ngayon. Napalibutan ang lahat ng mga disciples ni Yip ng mga skeleton grunts. Ganap na gulo ang eksena. Mukhang tapos na ang buong harem. Labis silang nataranta. Nako, isang dagat ng mga kalansay. Ano ang gagawin natin? Nang makita na patuloy na sumusugod ang mga kalansay, malamig na sinabi ni Big Sis Russo, umatras kayo at hahawakan ko ito. Ngunit ang mga babae na ito ay hindi lang patay na timbang kundi matigas din ang ulo. Aaban tayo at Otres ng magkasama. Lahat, ipagsapalaran natin ang ating buhay at sumugod. Nagmayabang ang mga kalansay at umalangaw ng walang tigil. Nagsimula talaga silang lumaban ng desperado. Isang female cultivator ang kayang pabagsakin ang isang skeleton grunt sa isang swing ng kanyang espada. Dalawang iba pang female cultivators ang nagpakitang gilas ng kanilang kamangha-manghang kakayahan. Ngunit kasing dami ng langgam ang mga skeleton grunts. Habang mas lumalaban sila, mas marami ang lumilitaw. Sa imposibleng sitwasyong ito, sumang-ayon si Big Sis Roosho na pasanin ang grupo. Tutulungan ko kayong harangan ang dagat ng mga kalansay. Bilasan nyo at bumaba sa talampas. Kailangan ninyong lahat mabuhay. Mabilis na kumilos ang batang babae, Senior Sister, gusto ko ring manatili sa iyo para harangan ang Sea of Skeletons. Pareho rin ang ideya ni Lukon, hindi. Kung gustong umalis ni Senior Sister, dapat tayong magkasama. Sumugod din si Shin upang gumamit ng solo skill kasama nila. Sumigaw siya, tama. Kung aalis tayo, dapat tayong magkasama. Ang pagpatay ng isa ay mas kaunting papatayin. Kaya't sumang-ayon ang lahat na manatili ng magkasama at mamatay kasama ang mga skeleton grunts. Bigla, ang jade pendant na nakabitin ng maluwag sa baywang ni Shiner ay naglabas ng divine light. Patuloy itong naglalabas ng kakaibang energy at pagkatapos ay kusa itong nahulog mula sa kanyang katawan. Gamulong ang jade pendant sa lupa ng ilang beses dahil sa inertia at pagkatapos ay ganap na dumilim na parang isang telepono na patay ang baterya. Tiningnan ng mga skeletons ang jade pendant na naglalabas ng energy at puno sila ng mga question marks. Nagsimula itong maglabas ng mas marami at mas nakakatakot na energy at sa wakas ay sumabog ito na parang isang grenade. Napanganga si Ling Russo sa eksena, nagtataka kung mayroong uri ng triplet tribulation na malapit ng tumama. Lahat ng iba pang mga senior at junior sisters ay ganoon din ang pagkabigla. Anong nangyayari? Wala akong ideya. Mula sa likod ng makapal na ulap ng alikabok, lumitaw ang isang pamilyar na figure. Lahat, kahit ang mga brain-dead skeletons ay nakatitig sa gulat. Lumabas na si Yipyang ito. Nakahiga lang siya at natutulog nang biglang hilahin siya rito ng kung sino. Umupo si Yipyang, hindi mo kailangang maghanap ng drama, ang drama mismo ang maghahanap sa iyo. Maganda ang panaginip ko, sino ang humila sa akin dito? Sa wakas ay nalaala ni Shiner, ay, oo. Kahapon, binigyan ako ng sect leader ng isang jade pendant para sa mga emergency. Lumabas na kaya nitong mag-teleport ng tao dito. Walang masabi sina Nianru at Lu Qing, na pagtanto na may isa pang goldfish brain na idinagdag sa kanilang grupo. Dahil hindi makapagsalita ang mga skeletons, kumilos sila. Umungol sila at sumugod sa kanya. Nakaupo lang si Yipyang habang nakaturo sa kanya ang napakaraming talam. Sobrang nag-alala si Ling Ruyu. Sumigaw siya, sect leader ay nasa panganib. Ngunit si Yipyang ay mukhang may utang sa kanya ang mundo. Hindi inaasahan, hindi tinamaan ng mga skeletons kung saan siya nakaupo, na naglalabas ng kakaibang liwanag. Maaari ba itong main character's aura?
Sa sandaling ito, lumitaw ang boses ni Ipyang sa kanilang isipan, "Undead creatures, mayroon kayong malaking kahinaan. Masyado kayong mabagal." Lumingon ang lahat sa kung saan nawala si Ipyang. Nakatayo siya doon ng buong pagmamalaki at sinabi sa kanila, "Aba, lalaruin ko na lang kayo ng kaunti." Isang dambuhalang skeleton army ang pumulibot sa grupo, umuungol ng may pagbabanta. Dumagsa ang mga nakakatakot na skeletons patungo kay Ipyang. Sumigaw si Ling Russo, na nakatayo sa likod niya, ng paalala, "Mag-ingat, sect leader." Sa sandaling ito, casual pa rin siyang nakatayo na nakakrus ang mga braso na parang walang nangyayari. Pagkatapos ay seryoso siyang tumingin, nakatitig ng malaki ang mga mata sa harap. Agad na naapektuhan ang mga skeletons. Isang higanteng vortex ang lumitaw sa harap ni Ip. Agad na napalibutan ng itim na gas ang mga disciples sa likod. Isang sibat na lumipad sa itim na gas ay agad na nagkahiwa-hiwalay. Iniabot ni Ipyang ang kanyang kamay at bahagyang iginalaw. Napakabilis na gumalaw ang sibat, sumusunod sa paggalaw ng kanyang daliri. Sa mga tunog ng pag-ihip, lumipad pabalik ang sibat patungo kay Ipyang. Iniabot niya ang kanyang kamay at matagumpay na nahawakan ang sibat. Nang makita ang isang winged demon na may bumagsak na pakpak na lumilipad na may dalang espada, nagtanong si Ipyang, "Kaya mayroon pa ring mga bagong nilalang dito?" Sumigaw ang demon gamit ang matalim nitong tuka. Nagpaikot-ikot ang sibat, gumawa ng tunog na slap. Pagkatapos ay lumipad ito diretso patungo sa winged demon. Iniikot ni Ip ang sibat na parang si Sun Wukong, naghihintay sa pagdating ng mga skeletons. Zanzak! Zanzak! Patuloy na nagpuputukan ng mga tunog dahil sa mga galaw ni Ip. Pagkatapos, inihampas ni Ipyang ang kanyang sibat diretso sa isang skeleton. Wham! Nahati niya ang mga buto-butong nilalang na iyon sa dalawa, ganoon lang kabilis. Bumagsak ang unang alon ng mga kaaway. Nakatayo si Ipyang, may hawak na sibat, na parang hari. Pinanood niya ang buong pangkat na sumugod sa kanya. Sumigaw si Susha, "Nako, Shiji. Isang grupo ng mga skeletons ang umaatake sa aming panig." Mabilis na nakuha ni Ipyang ang nangyayari doon. Pagkatapos ay galit niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang sibat. Thunderclap slash. At sa ganoon, sinaksak niya ang isang malaking X patungo sa mga skeletons. Agad na nagsimulang magpakislap ng kuryente ang X na iyon. Seryoso ang mukha ni Ipyang, iniabot ang kanyang kamay pagkatapos noon. Ang Electric X ay naging isang napakalakas na blast of energy. Lumipad ang bagay na iyon sa bilis ng kidlat patungo sa target nito. Nakatayo lang ang mga skeletons, nakabuka ang bibig, naghihintay sa paghiwa. Sa isang kisap mata, tinamaan sila ng nakakabaliw na malakas na galaw na iyon. Tumingin ang mga disciples sa paligid, lahat ay nakanganga. Sa paligid nila ay ulap lang ng alikabok at usok. Sa tabi ng kanilang kinatatayuan ay isang mahabang marka ng pagkasunog mula sa atake. Namangha si Shu, nakakabaliw. Sumingit si Yano, "Sa sect leader na narito, wala akong takot." Naramdaman ni Ling Rao ang isang masamang bagay, sumisigaw, "Hindi maganda." Dumami ang mga skeletons. Malapit na silang maglunsad ng isang all-out attack. Lahat, suportahan ang sect leader ng buong lakas nyo. Nag-charge ang mga skeletons at rotten demons. Thump! 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 Tiningnan sila ni Ipyang at ngumiti, parang walang pakialam, lubos na naaliw. Dahan-dahan siyang lumutang sa hangin na parang gagawan ng isang bagay na nakakabaliw. Nang makarating siya sa tamang taas, iniabot ni Ipyang ang kanyang kamay at nagsimulang bumigkas ng isang chant. Bilang isang kislap, isang ball of light ang nagsimulang lumaki ng lumaki. Tinaas niya ang magkabilang kamay ng mataas at lumitaw ang isang malaking sphere. Ang ball na nilikha ni Ipyang ay lumiwanag ng nakakabulag na liwanag. Niliwanagan pa nito ang mga bukirin kung saan nagtatrabaho ang mga taga-baryo. Isang matandang magsasaka ang umayos ng tayo upang panasan ang kanyang noo, nagrereklamo, sobrang pagod. At tiningnan ang kalangitan. Puno siya ng pagdududa, ano iyon? Nahuhulog ba ang araw? Ang magic ball na ginamit ni Ipyang ay patuloy na lumaki, nililiwanagan ang lahat ng dako. Lumipad siya ng mataas gamit ang bagay na iyon at inactivate ang kanyang novice priest skill.
Ang napakalakas na galaw na iyon ay tinatawag na Godly Light Guiding the Way Level 100. At ganoon lang kabilas, mabilis itong lumipad patungo sa mga boneheads. Agad na nabaluktot ang mga skeletons, ganap na nabura ng galaw ni Yipyang. Ang hangin sa paligid ay makapal sa mabigat na itim na usok, winuwalis ang mga alon ng zombies zone by zone, sinusunog sila sa isang iglap. Maliliit na butil ng liwanag ang lumutang sa paligid at ang mga bato na naitalsak ng labanan ay nagsimulang bumagsak. Pagkatapos ay bumagsak sila sa lupa at ang ilan ay gamulong pa ng kaunti. Nakatayo lang ang mga babae, nakanganga ang bibig. Lumaki ang mga mata ni Susha habang humihingal, nananaginip ba ako? Natapos ba talaga ng ganoon? Ang usok at mga skeletons ay bigla na lang nawala. Nagsimula silang magtsismisan, mayroon ba talagang sea of skeletons dito? Bakit biglang napakatahimik ng bundok? Ang liwanag ng ating sect leader ay talagang kayang itaboy ang kasamaan. Napakagaling. Isang galaw at tapos na. Lumapag si Yipyang ng dahan-dahan sa lupa, nakatayo sa gilid ng talampas, na parang malungkot at kung ano paman. Humakbang pasulong si Ling Roosho at ang iba pa, kinukuha ang kanilang mga kamao bilang pasasalamat, salamat, sect leader, sa pagliligtas sa amin. Mukhang ganap naming nabigo ang trial na ito. Ngunit si Yipyang, na laging gustong itaboy sila, ay nagsabi ngayon, ang katotohanan na. Nagpatuloy kayo ng ganito kalayo sa harap ng sakuna, hinahangaan ko ang inyong spirit at lakas. Ang pagiging handang ipagsapalaran ng inyong buhay upang protektahan ang inyong mga kasamahan sa harap ng panganib ay eksaktong uri ng kalidad na hinahanap ko sa aking mga disciples. Sa pagtalikod sa kanila, sa wakas ay nagpasya si Yipyang, ipinapahayag ko ngayon, simula ngayon, kayong lahat ay miyembro na ng Limitless Sect. Kung may sino mang susubok na guluhin kayo, poprotektahan ko kayo hanggang sa huli. Nang marinig ang desisyong ito, tila nag-alinlangan ng kaunti si Ling Roosho ngunit mabilis niyang pinagsama ang sarili at sinabing, "Salamat, Master." Paglingon upang tingnan ang kanyang mga bagong disciples, ngumiti si Yipyang at sinabing, "Lahat kayo ay mahusay. Nagtrabaho kayo ng husto, magpahinga muna kayo ng kaunti at pagkatapos ay isasama ko kayong lahat sa isang trip." Sabay-sabay silang sumagot, "Opo, Master." Pagkatapos ay isang shot ng Master at mga disciples na nakatingin sa magandang tanawin mula sa tuktok ng bundok. Nakatayo ang Master at mga disciples sa tuktok ng bundok, hinahangaan ang tanawin ng lumipad ang busybody steward bird, nagtatanong ng palihim, "Para saan mo ako tinawag?" Hindi sumagot si Yip ngunit nagtanong, "Ilan sa kanila sa tingin mo ang magiging aking direct disciples?" Nang marinig ito, nagsimulang tuksuhin siya ng steward bird, "Dati ay nilalay mo sila kaliwat kanan, ngayon ay sinusukat mo sila para sa direct disciple material, ha?" May sariling dahilan si Yipyang at sumagot, "Ang paggawa sa sect bilang number 1 sa mundo ay mahirap. Umaasa akong makahanap ng 7 direct disciples at mabilis na maibalik ang aking malaya at madaling buhay." Nang marinig siyang magsalita, bumulyaw ang steward bird, "Kailan ka ba hindi nagpapabe? Ang Limitless Sect's Direct Disciple Trial ay Heavenly Tribulation Level. Siguro si Ling Roosho lang ang makakapasa." Pagkatapos ay sumigaw siya, "Ang isa ay magandang simula rin. Mahalaga na mayroong makakapagpatuloy ng dakilang karera ng sect." Pagkatapos ay tinanong ng steward bird si Yip tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, "Paano mo planong ayusin ang mga bagay?" Habang hinahaplos ang kanyang baba, nag-isip si Yipyang at pagkatapos ay idineklara, "Aayusin ko ang mga bagay batay sa kanilang lakas. Ang mga masunurin ay magluluto at maglalaba. Ang mga may lakas ay magbibigay ng massage. Ang mga may magandang figure ay magiging dancer. Ang mga may talento sa pagsasalita ay magiging comedian para aliwin ako." Agad na lumipad ang steward bird, nagyayapak sa utak ng mga tao. "Tyrant ka ba o ano? Dumating sila para mag-cultivate, hindi para maging iyong mga maid." Sumagot si Yipyang ng may katwiran at kabanalan, "Tutulungan ko silang mag-cultivate upang maging mga master na bihasa sa lahat ng propesyon, tulad ng mga magical girls, sword immortals, yin-yang masters." Ang pag-aalaga ng maayos sa sect leader ay isa ring uri ng pagsasanay. Wala ka talagang sense of humor.